God. Praise Yahweh. Hallelujah. We give you praise. We honor your name. You are El Shaddai. You are the Almighty One. We glorify your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal, makapangyarihan ka sa lahat, pinupuri namin ang iyong banal na pangalan. Pinasasalamatan ka namin sa mga oras na ito sa kabutihan mo. Lagi mo kaming ginagabayan, pinapatnubayan. Maraming salamat sa mga nakalipas na oras. Naramdaman namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa amin. Ligtas mo kaming dinala sa lugar na ito, Pangikaw ay aming sambahin, Pangikaw ay aming papurihan. Muli, Panginoon, samahan mo kami, lalong-lalo na, O Diyos, ang pag-aaral namin sa iyong mga salita. Kasihan mo kami ng karunungan upang maintindihan namin ang bawat salitang aming maririnig. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, katagpuin ninyo ang aming mga panalangin sa lugar na ito. Alam kong lagi mo kaming pinagpapala. Ngunit sa araw na ito, gusto mo muling patunayan na walang lumapit sa iyong nanalig sa iyo na binigo mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga sandaling ito, sapagkat alam kong narito ka sa aming kalagitnaan. At isang katiyakan, kapag narito ka ngayon, walang mabibigo sa amin. Pupurihin ka namin, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Ito'y aming panalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon.
Hallelujah. Pasigla-siglahin natin ang ating papuri sa Panginoon. Magandang pula po sa ating lahat. Magandang Ay, pula. pula ba? Kasi kahit sa anak lumingon, pula eh. Pinagpalang araw, pinagpalang buhay po sa Amen. ating lahat. Amen. So, buksan natin ang ating puso, ating kalooban, para sa mabuting balita. So, ating tunghayan from the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 10. But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was within me. Let's clap our hands for the good news. Sa ating sariling wika sa unang Korinto, Kabanata 15, talata 10. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Mga minamahal kong kapatid, kapanalig, narito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pasigla-siglahin ang palakpak sa Panginoon. Galaw, 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 para matagal pumanaw. Okay? So, nasa post-celebration tayo ngayon. Post ba yon? Yung after the anniversary. Pakiramdam ko nga, anniversary pa din eh. Kasi nandito pa rin yung venue eh. Lagi kayong natataon, doon may patay, dito may buhay. Patunayan nyo, nandito buhay. Patunayan nyo. Lagi nating umpisahang may galak ang pagpupuri sa Diyos. Umpisahan natin hanggang sa gitna, hanggang matapos na may galak. You know why? Ang pagkamagagalakin, mabuti sa katawan. O, nagbibigay yan ng kalusugan, yung pagkamagagalakin. Pero yung pagkamalungkotin, unti-unting namamatay. O, yan, katulad yan. Unti-unting namamatay na yan. Ano, narinig nyo? Ang pagkamagagalakin, masayahin, mabuti sa katawan. Ang malungkotin, unti-unting namamatay. Anong pipiliin nyo? Dalawa yung pagpipilian. Maganda sa buhay o madaling mamatay. Yung maganda sa katawan o yung unti-unting mamatay. O kung mabuti sa katawan, anong gagawin natin? Ang pagkamasayahin, mabuti sa katawan. Pinili nyo mabuti sa katawan. O anong gagawin? Masayang tunay. Diba? So sige, pwede na po kayong bumati sa katabi. Sabihin, katabi, magandang buhay. Hindi man lang kinamayan, ano? Okay, sige. Makakaupo na kayo eh. Praise the Lord. Sino yung nandito ng anniversary?
Sinong nakatiyak na tumanggap ng biyaya? Pagkatapos nyong tinanggap, anong gagawin? Lahat ng sinabi nyo, tama. Di ba? So ngayon, pag-aralan natin, may kaugnayan doon sa mga biyayang tinanggap natin. Though, kahit nung hindi anniversary, yung mga nakalipas, lahat tayo lagi tumatanggap ng biyaya. So, pag-aralan natin ito, don't receive God's grace in vain. May kausap pa ako. Don't receive God's grace in vain. Sabihin nga po ninyo, don't receive God's grace in vain. Anong ibig sabihin nun? Huwag basta-bastang tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Ako na rin din po ang mag-amen. Ano? Huwag basta-basta tanggapin na walang kabuluhan. Ibig sabihin, pahalagahan. No? Laging ang tinanggap nating biyaya, dapat pahalagahan natin yan. Yung may kabuluhan. Therefore, when you receive God's grace, receive or acknowledge it with appreciation. Kung tinatanggap natin yung biyaya na ito para hindi walang kabuluhan, pag tinatanggap natin, tanggapin natin, really acknowledge natin. So, appreciation from our heart, mga kapatid. No? So, handa ba kayong pasalamatan ng Diyos? Now, sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 1, urging believers not to receive God's grace in vain. Ano daw sa Tagalog? Yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Huwag daw sayangin. Yung mga biyaya, no, kagandahang loob ng Diyos na binigay sa atin. Meaning, we should not receive God's gift without putting them to a good use or changing our lives. Ako'y nangangamba sa katahimikan niyo, mga kapatid. Ibig daw sabihin, wag lang natin basta-bastang tanggapin na ito without putting them to a good use na hindi natin gagamitin sa mabuti or changing our lives o mabago nito ang ating buhay. Receiving God's grace in vain, yung tanggapin mo yung mga biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan, no? Pagtanggap sa biyaya ng Diyos na ito na walang kabuluhan, is allowing it to remain unused. Kung pinananatili mo itong hindi mo ginagamit, mga kapatid, ineffective or without result, na hindi epektibo, na wala naman nakikitang resulta, ito yung pagtanggap ng biyaya na baliwala lang. Halimbawa, may mga biyaya tayo sa physical, sa ating buhay, no, skills. Sabihin po ninyo, say it again, skills. Ulitin nyo, kakayanan. Say it again, skills. Ulitin nyo, kakanyanhan. O yan, nagkasundo na. No? Mayroon dyan hindi nakipagkasundo. Ano? Sa, di ba? Kakanyahan. Lahat tayo may binigay sa atin na kakanyahan. Skills, mga kapatid. No? Kayo, may mga binigyan dito, magagaling sumayaw. Lahat naman magaling sumayaw. Kanya-kanya naman tayong diskarte sa sayaw. Lahat binigyan, mayroon skills ng pag-awit. Kung nararamdaman mo yun, gamitin natin. Parang di kayo sang-ayon nun. Amen ba? May mga niregaluhan na pag-upo dyan, tulog. Regalo yun eh.
Ibang klaseng gift yun eh. Alam nyo kung bakit? Kaingay-ingay ng preacher, nung pari, pero ikaw tulog. Di ba? Maraming ang mga tao na konti lang na, konting ingay lang, di makatulog eh. Pero ikaw, ang ingay-ingay nung nagsasalita, pero tulog ka, ibang klaseng skills yun. Kakaiba yun, mga kapatid sa Panginoon. What are those blessings that we should not receive in vain? Ano ba talaga yung pagpapalang yon? Ano ba yung mga gift na yon? Ano ba yung blessings na yon na kailangan tanggapin natin ng ginagamit natin, ng hindi maging sayang? Sa Psalm chapter 103, verses 3 to 5, list some of God's blessings. Ito yung mga listahan ng mga pagpapala ng Diyos. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpatawad. Malaking biyaya yung kapatawaran sa ating kasalanan. O kailangan may ganon. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. O, blessing yon. Yung sakit na lahat na sakit, pinagaling niya, blessing yun. Pinagaling ka na, pagkatapos mo ng pinagaling, aayaw-ayaw ka pang magpuri sa Diyos, aayaw-ayaw ka pang maglingkod. Kung maisipan mo lang dumalo, saka ka lang dadalo. Yun ang pagtanggap ng biyayang walang kabuluhan. Pinagaling ka na lahat. O, delay ng amen nyo. Sa binggit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. See? Yung bigay ng Diyos na kagalakan habang buhay. Hindi lang seasonal na kapag ka nasa fellowship, doon ka lang masaya. Tapos kung nandoon ka sa kung saan ka ng lugar, wala na naman yung saya mo. Mayroon ka na naman sayad. No? One is the spiritual blessings. Everybody say spiritual blessings. Yung pagpapalang spiritual sa atin, mga kapatid. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, God has blessed believers with every spiritual blessing in the heavenly realms because of their union with Christ. Yung pakipagkasundo natin sa Panginoon. Kaya wag nating patirin ang ating pakikipag-isa kay Jesus. Kasi malaking biyaya yon. Parang sa palagay ko, ang inihintay nyo, yung mga ganon-ganon. Okay, spiritual blessing, His forgiveness of our sins. Yung pagpapatawad sa ating kasalanan. Di ba sabi ng verse 4 na binasa ko, sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas. Sa Efeso chapter 1 verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pangalawa, the healing of our body. Sa physical, sa kagalingan ng ating mga katawan. Sinong pinagaling sa atin sa katawan? O ano yung pinagaling sa iyo sa katawan? Bulsa yun. Yun naman ay nasa sa mga damit. Ang sabi ko sa katawan. Pansinin niyo yung katawan niyo nung una. O so, ngayon, ano na ngayon? Siksik. O diba? Nakapaloob na sa iyo yung siksik, liglig, umaapaw pa. O siksikan na ngayon eh, diba? Tsaka,
Yung katawan mo ngayon, kahit gano'n nakasiksik, ang gaan pa rin sa pakiramdam. Samantalang noon, parang hugis Coca-Cola bottle ka, o soft drinks in a bottle, ngayon ay soft drinks in a can, pero magaan na yung pakiramdam mo eh. Dahil una, pinagaling ka na physically. Alam mo akong unang pinagaling na physical sa ating buhay, ano? Alam nyo kung ano? Hindi nyo alam? Ako alam ko. Siya may bahagi ko sa inyo? Yung mga katamaran ng katawan natin. Nung una, ang tatamad natin magpuri sa Diyos. Pag nanalangin tayo, puro shortcut. Tulog. Tapos pagkakain, kain. Paglabas ng bahay, pagbaba ng bahay, magkukrus. Pagsasakay ng sasakyan, nagkukrus. Pag nakakita ng patay sa prosesyon, nagkukrus. Pag dumaan ng simbahan na maliit, chapel, ang liit lang ang krus. Pag dumaan sa katedral, ang laki ng krus. Pag dumaan sa sementeryo, ang liliit ng krus. Lahat na lang nagkukrus eh. Pag hindi tayo tumigil doon, ang labas niyan isang araw, tugtuing. Di ba? Puro sure ka tayo nung una, mga kapatid. Pero tingnan niyo mo ngayon, kahit less than na lang yung cross, kasi wag natin gawing laro na lang. Na parang wala ng kabuluhan. Bigyan natin ng kabuluhan yun eh. Clean my mind, clean my heart, clean my whole body, Lord. Amen. Ang hirap niyong kumbinsihin. Amen po ba? Healing of our body, pinagaling tayo. Yung aksyon natin ng ating katawan ngayon, ibang-iba kaysa iba before. Noon, grabe ang hindi pa alam. Nung bago-bago pa tayo, mga charismatic, pinagsasabihan natin, ano bang mga ginagawa nito? Parang mga nababaliw na eh. Lalo na yung mga unang kanta, Lola, Lola, Lela, Lola, Lola, Le, Lola, 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 Le. Sundan mo ako, ikaw naman dito. Sabi naman ng matanda naman, sundan mo ako. Diba? Ako parang pinagtatatawanan ko talaga sila. Sabi mo, tingnan mo, pinaglalaruan, pati yung mga may edad na, uugod-ugod na nga, dadalhin mo sa unahan. Tapos sabi man niya, tang out. Diba? Parang no. Pero nung naintindihan na natin sa Panginoon, yun pala ay pagpupuri natin sa Panginoon. Hindi mo na ikinakahiya na magpuri sa Diyos. Kaya sabi ng verse 3 na binasa, anumang aking sakit, ginamot niyang lahat. No? Isaiah chapter 53 verse 5, by His wounds we have been healed. Dahil sa kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling. Kaya sabi ng verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Yun ang lagi nating intindihin. Dahil sa ating kasalanan, si Lord ang nasugatan, pero tayo ang naghilom ang kasalanan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kaniyang tinanggap. Okay, parang networking ang amen ah. His love for us, yung pag-ibig niya sa atin. Pinagpala ako sa pag-ibig niya't habag. Sabihin mo, pinagpala ako. Huwag mong lingunin yung katabi mo kasi sabi mo pinagpala ako eh. Ikaw lang. Pinagpala ako sa pag-ibig niya't habag. And He provides protection of His people.
Siya ay laging nariyan para tayo ay ingatan at proteksyonan, mga kapatid. Amen? He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. Psalm chapter 93, or 91, verse 3 to 4, di ba? Ang sabi niya, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi, muog katahanan. Ikaw, tangi kong, huwag nyo nang tapusin, matatagalan tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Di ba, mga kapatid? So, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Ngunit, dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Saan natin yun makikita? Tito, chapter 3, verse 5, mga kapatid. Ano ang pinaranas ng Diyos sa atin? Peace in the midst of a chaotic situation. Hello? Peace in the midst of a chaotic situation. Anong ibig sabihin? Kapayapaan sa gitna ng magulong sitwasyon. No, kapag may mga magulong sitwasyon, sa kalagitnaan ng magulong sitwasyon ng buhay natin, binigyan tayo niya ng kapayapaan. Sinong gusto ng kapayapaan? Sinong gustong mamahinga sa presensya ng Diyos? So, sinong gusto ng rest and peace? O, dalawa na lang. O, dalawa na lang ang nagtaas. So, ayaw nyo. Ano ba yung rest? Ano yung peace? Rest, kapahingahan, peace. O sino ang gusto ng rest and peace? O ikaw. Dax me, ano ang gusto mo? Tayo hindi ka nagtaas, mga kapatid. No? Ang sinabi ko naman, rest and peace. Hindi naman rest in peace. Magkaiba yung rest and peace dahil yung rest, kapayapaan at ano yung rest? Kapahingahan at kapayapaan. Iba yung RIP. Ano yung RIP? Oh, di ba? Rest in peace yun, mga kapatid. So, kapayapaan sa gitna ng magulong sitwasyon. Sabi ng verse 5, mga kapatid, sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay, mga kapatid. Jesus promise of peace to His followers. Ano po ang ipinangako ni Jesus sa kanyang mga tagasunod? Ganap na kapayapaan. John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. At ito rin ang iiwan ko sa inyo, pero dadalhin ko rin sa Macau, mga kapatid. Sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo, na pangsamantala lang. Amen, amen. May tuno pa kayo sa amen, mga kapatid. No? Hindi ito kapayapaang tulad ng mundo, na ito'y mayroon hangganan.
Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sabihin nyo, huwag mabagabag. Umay, parang makakabag. Kabag. Huwag mababagabag ang inyong kalooban, no? Mga kabatid sa Panginoon, at huwag kayong matatakot, mga kapatid. Hindi dapat natatakot ang mga taong maigting ang relasyon sa Diyos. Naalala niyo po yung Luke chapter 8, verse 22 to 25? Naalala niyo nung si Jesus ay utusan ang kanyang mga alagad na go ahead, magpauna kayo sa kabilang ibayo. Nandyan pa ba kayo? At then, sumakay pala siya, kasama pala sa bangka si Jesus. Sumakay sa bangka, kasama ang mga alagad. Tatawid sila sa ibayo. Nang nasa kalagitnaan na sila ng paglalayag, inabot sila ng storm. Ano po ba yung storm? Di ba ang bagyo typhoon? Iba yung typhoon sa storm. Ano yung storm? Unos, mga kapatid. Inabot sila ng unos. Sa ibang translation, sa Bisaya, sa Bicol, subasko. Ibig sabihin, may-ari siya ng bus. Subasko. Yung subasko, pagngingit-ngit ng dagat, no? No, may mga alon, malalaki yung alon, winawasiwa sila ng hangin, no, mga kapatid sa Panginoon. But Jesus comes a violent storm on the lake of Galilee. Pinatahimik niya ang alon, ang nagngingit-ngit na karagatan doon sa Lake of Galilee. Pinatahimik ni Jesus, mga kapatid sa Panginoon. No? Kasi nagkaroon na ng panic. Nagpanik na yung kanyang mga alagad. Remember, yung mga alagad niya, dalubhasa yung lumangoy. Mayroon bang mangingisdang di marunong lumangoy? Magagaling sila. Mayroon ba? May ganon? Delikado yon. Lahat ng mga mangingisda, magagaling lumangoy yan. No? Yung mga alagad niya, no? 8 of them out of 12. So, 8 of them, magagaling silang lumangoy. Mga mangingisda pala sila. Yung out of 12, 8 of them, mga mangingisda. So, I'm pretty sure na yung mga yon ay magagaling silang lumangoy. Pero nang inabot na sila ng subasko or ng storm, mga kapatid, nagpanik sila eh. Hindi nila alam kung anong gagawin. Una sa lahat, ano yung kwento? Nasaan si Lord nakapwesto, si Jesus? Hindi nyo pa narinig yon minsan? Nasa hulihan ng bangka. Yes, sister, I heard that. Nasa hulihan siya ng bangka. Anong ginagawa niya doon? Natutulog, mga kapatid. So, hindi kasi Jesus para dyan sa likod, matulog ka ngayon. No. Amen po ba, mga kapatid? Natutulog siya si Jesus. Inabot, kita nyo, ang Panginoon, yung storm na yon, ginawa niyang pangpatduyan sa kanya eh. Tulog sa likod. Pero ano ba ang sitwasyon ng bangka, ng boat? Saan ba ang driver ng boat? Sino ito mga taga-dagat? O yan, Sister Dake. Alam niyan, nasa likod. Nasa likod ang timon. Nasa likod. No? Yes. Wala hong driver sa harap. Isda. No? Yung barko, mayroon yung barko. Pero yung mga boat lang, sa likod sila. Noon, ang ginagamit nila, yung dilayag na bangka. No? Mga kapatid. So, nasa likod siya. Kaya siya doon, tulog si Jesus. Tulog. Kaya nilapitan siya nitong mga alagad.
nung nakita nilang nasa panganib na sila, magandang tularan yon. Pag nasa panganib ka na, lapitan mo si Jesus. At ginising nila si Jesus habang natutulog. Ginising nila. Sabi nila, ganito yung sitwasyon. Sabi ng mga alagad, Guro, hindi mo pa ba alintana? Wala ka bang alam? Malulubog na tayo. Buti hindi sila sinagot ni Lord. Kasi kung sinagot sila ni Lord, paano hindi tayo lulubog? Nandito na kayo lahat sa akin. Imbalance na ngayon yung kalagayan ng bangka. Nagpuntahan na kayo dito, hindi talagang lulubog tayo. Buti hindi yun sinabi ni Lord. Tiningnan lang sila ng may ibig pakahulugan. Kasi pag lumapit ka kay Lord, nasa panganib ka, agad-agad siyang tumutugon. Ngayon, mayroon kang problema, lapit ka kaagad sa Lord. Bago ka lumabas dito, wala ka ng problema. Parang konti lang yung palakpak nyo, no, mga kapatid? Yan ang mga instant, ibig sabihin, instant, answered prayer kaagad. O, anong ginawa ni Lord? Anong ginawa? Ha? Yun, tama, bumangon. Pagkatapos niyang bumangon, dahil, hindi, nakahiga kasi siya eh, diba? Kahilik siya eh. Then, pagkabangon niya, anong ginawa niya? Tiningnan niya muna ang sitwasyon. Kaya titingnan niya muna sitwasyon mo, kapatid. Pag lumalapit ka sa Panginoon, di mo kaagad natanggap, tinitingnan niya kasi yung sitwasyon mo. Baka hingi ka ng hingi, Lord, pahingi ako ng kotse. Hindi ka man marunong mag-drive. Wala ka man parking space. Diba, mga kapatid? So, dito nga sa Panginoon, alam nyo, napakabuti ng Lord. Sabi nyo, thank you, Lord. Kasi dito, sa Panginoon, ang mga prayer request nyo, nilalagyan nyo ng amount. No. Ang lagyan mo dyan, amount. Ako, madalas ako, nagbibilang din ako dyan. Kasama ko, mga nakikita ko dyan, 10, 20, $10, $20, $50, 100. Pero ang inihingi mo, house in lot. Napansin nyo yon? Dito lang yan kay Yahweh El Shaddai. Ang nilagay mong love offering, $20, pero ang inihingi mo, house in lot. May kausap pa ba ako? Ang galing ni Lord, mga kapatid sa Panginoon. Why? Hindi niya tinitingnan yung halaga nun. Ang tinitingnan niya, ano yung laman ng puso mo habang lumalapit ka sa Kanya. Nagtitiwala ka ba sa Panginoon? O anong ginawa ni Lord? Sinaway ang alin? Sinaway ang pinatahimik ang alon, no? Sabi niya, alon, tigil. Ano ang pinatigil niya? At hindi niya pinatigil ang hangin. Kasi pag pinatigil niya ang hangin, hindi na sila makahinga. Sinaway niya lang ang hangin. Hindi niya sinabing, hangin, tumigil ka. Kasi pag tumigil ang hangin, pupugak-pugak sila ngayon doon. No? Amen po ba? Sometimes may mga bagay na hindi niya pinatitigil sa atin. Hindi niya pinahihinto. Kasi kailangan mo yon. Kaya pag dumarating sa iyo yung pagsubok, huwag mo itong ika-backslide. Akala ko uso na rin sa inyo yung That is not the way you to give up. Pag nakakaranas ka ng mga trials, persecutions, hindi yan reason para umayaw ka na. Wag kang aayaw. Wag kang titigil. Wag kang susuko. Wag kang susuko, aayaw. Ay hinto. Kaya sabi niya, gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang ihinto. Gamitin mo yon tulay para lalong mag-grow ang iyong pananalig sa Kanya. Nakita niya, tumigil eh. Sabi nung mga nasa,
Ano ba talaga ito? Sino ba ito? Napapahinto ang alon, nasaway ang hangin. Diyatat kasama-sama na nila si Jesus, hindi pa nila masyadong kilala kung sino siya. Know Jesus more. Amen po? Sabihin mo, Lord, I want to know you more. Kayo na nga. Ingat kayo kasi parang narinig ko, Lord, I want to you know more. Ano sabi niyo? I want to know you more. Sa Tagalog, gusto kitang makilalang tunay. Lord, I want to know you more. Deep within my heart, I want to know you. Lord, I want to know you more. Yung huli yon, part yon ng meditation. Di ba? At least, no, yan ang iiwan ko sa inyo. Ipagpatuloy nyo yan, mga kapatid, sino man ang makaharap nyo dito, makasalamuha, makasamang preacher, mga kapatid, wag na wag nyong babaguhin ang ganyan. Huwag kayong mag-expect, iba-iba ang gift namin. Pag mang dumating sa inyo, hindi ganito ka kiti-kiti. Mayroon mga tahimik sa amin, iba-ibang gift namin. Mayroon sa amin may gift na nagpapatulog, kayo naman ang gumising. Pag hindi nagpapatawa yung preacher, kayo lang ang tumawa naman, mga kapatid. Walang problema yon. Amen po ba? Basta, itangkilikin ninyo ang mabuting balita, ang pagmamahal ng Diyos na patuloy niyang ipinararamdam sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, katabi, makapangyarihan ng Diyos. Si Jesus, kaya niyang sawayin anumang unos na dumarating sa iyo. May pagkaano din kayong utusan sabi ko, pakisabi sa katabi nyo, pinasabi sa katabi mo, tingin sa akin. Sinasabi sa katabi, tingin sa akin. You know? Lingon na, katabi, ganyan mga kapatid. He provides miracles for a financial need. He provides miracles for a financial need. Hindi niya pinoprovide basta-basta through miracles. Because miracles came from faith. Hindi mangyayari sa iyo ang himala kung wala kang pananampalataya. Amen po ba? So material and financial blessing, sabi ng Kawikaan chapter 10 verse 22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Kaya kung may pagpapala ka pero balisa ka, hindi yan galing sa kayamanan ng Panginoon. Kasi ang biyayang galing sa Kanya, kayamanan na galing sa Kanya, walang kasamang kabalisahan. Kaya ikaw po tumanggap ka na ng biyaya, balisang-balisa ka, paano kayang gagawin ko dito? Ano kayang mangyayari dito? Saan ko ba ito itatago? Hindi galing sa Panginoon yan. Balisa ka na, may biyaya ka na, balisa ka pa, yung kayamanan mo. Alam mo ang kayamanan ng Panginoon, di ba? Alam naman natin yon. Darating sa'yo yan, ustong takal. O, nauna na nga kayo eh. Ustong takal, siksik. O ano ba yung ibig sabihin ng siksik? Press down nga, in English talaga. Press down talaga. Okay. Press down, siksik, liglig. No? Liglig. Umaapaw.
running over. It will come back to you, good measure, press down, shake it together, running over. Oh. Hindi ako masyadong kumikilos ngayon dito kasi depende yan sa sa sitwasyon eh. So, di ba mga kapatid, di ba? Pero bago yung dumating na sinabi ng Bible, no? Na good measure, press down, shake it together, and running over, mayroon munang word na sinabi doon. Give. O, di ba? Ang dami niyan na worker, nahirapan diyan sa give. Hindi yan masabi-sabi, give. Amen po? Give. Isa lang yun, di ba? It will come back to you. Ano yung babalik sa iyo? Good measure. Walang daya, walang kulang, walang labis. Kahit tayo medyo minsan may mga kulang. Pero yun, walang kulang. Tamang takalan. Siksik, liglig, at umaapaw. Yan yung galing sa Panginoon. At ayon ay walang kasamang kabalisahan. Now, let's go on a conclusion. Buksan natin, conclusion. Di ba dapat buksan natin? Conclusion. Conclusion, buksan. Di ba? So, ito na yung panghuli, mga kapatid, sa Panginoon. Sa huli, no? This is what we call unsolicited blessings. Yung mga pagpapalang yon na wag natin sayangin because this is unsolicited blessings. Nandyan pa ho ba kayo? Amen. God's abundant and unexpected blessings that are not earned by human effort. Kaya pag tinanggap natin ito mga kapatid, bisito it, na hindi sayang yung ating pagtanggap, not in vain. Receiving God's gift. Sapagkat ito yung kayamanan natin na tinanggap, hindi sa sarili nating effort. Deuteronomy chapter 8 verse 18, subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Amen. Parang ninamnam talaga nila. No? Alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Amen. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako na sa inyong mga ninuno. Kabahagi pa ito ng ating pinag-usapan nung inyong anniversary, the matchless faithfulness of God. Amen. Yung walang katulad. Amen. The matchless, no match. Nakatapatan ng Panginoon. Ano yung katapatan ng Panginoon? Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Amen. Sabi niyo mga ninuno. Mga ninuno. Ninuno po, hindi nuno. Kasi yung nuno, ano yon? Dwarf. Ay. No? Mga ninuno, yung mga pinanggalingan pa natin, yung sa simula pa, na nangako ang Diyos. Sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 19 or chapter 20 verse 5 and 6, sabi niya, ang sino mang aayaw sa akin ay susumpain ko hanggang sa kaat-at na henerasyon. Ngunit ang lahat ng iibig sa akin, ito ang pangako niya. Ang lahat ng iibig sa akin, taas kamay ang umiibig sa Diyos. Ang sabi niya, wag mong ibaba yan. Ang lahat ng iibig sa Kanya, pagpapalain ko hanggang sa kaapu-apuhan. Kaya expect something good.
na huwag kayong ahinto sa pagpupuri sa Panginoon. Ibigin mo ng tunay ang Panginoon. Kasi mula dito, ang inyong mga kaapo-apuhan sa Pilipinas, saan man sila naroon, damay sila sa pangako ng Diyos na pagpapala. Amen po ba? Okay. Handa na ba kayong daluyan ng pagpapala na hindi natin sasayangin? Mas maganda siguro kung nakatayo na kayo, mga kapatid sa Panginoon. Sabihin mo, tapat Tapat si Yahweh si Yahweh. kailan paman. Kailan pa man. Get your prayer request. Put it on the top of your heart. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niyang kapal. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at buhay. Nari siyang tumaramay, ang Panginoon'y kapag kailan pa man. Kung ika'y nanlalapit, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niyang habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay ilikas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba, ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, yes Lord, ako'y nagtitiwala sa biyaya niyang habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at tumbay. Naroon siyang tumaramay, ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Ika'y nanlalapit, yes Lord, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niyang kapal sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay ilikas. Sa
dakilang Diyos na mapagpala, maraming salamat sa mga salita mo. Narito po ang bawat isa sa amin, narito aking mga kapatid. May mga kahilingan kami sa iyo. Ngunit bago ang lahat, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso sa iyong presensya. Narito ka kanina pa man. Kaya ako'y nagpapasalamat sapagkat ako'y tinanggap mo sa lugar na ito. Panginoong Yesus, binubuksan ko ngayon ang aking puso. Muli kitang tinatanggap bilang hari ng buhay ko. Pagharian mo ako, ang mga mahal ko sa buhay. Mula ngayon, ang kalooban mo ang masunod sa akin. Panginoon, salamat na ngayong araw, binigyan mo ako ng pagkakataon na makalapit sa iyo ng lubusan. Narito ang aking mga kahilingan. Sa iyo ko buong pusong ipinagkakatiwala at ako'y nananalig. Ayon sa kalooban mo, ay tutugunin mo ito. Ibulong mo sa Panginoon yung kahilingan mo. Hindi lang yung sa sarili mo, kung may mga kilala kang nangangailangan ng panalangin natin, pray for them. May sakit sila, may karamdaman sila, may pinagdadaanan sila na mga problema. Yes, Lord. Sinasamahan ko, mga Panginoon, sila. Nananalig kami dahil ito ang pangako mo. Nagkakaisa kami, ito rin ang pangako mo. Diringgin mo ang panalangin ng nagkakaisang may pananalig. Salamat, Lord, sa oras na ito. Nang walang pag-aalinlangan, inaangkin ko. Answered prayer na kami. And we thank you so much, Lord, for you alone I give you back the glory. In Jesus' matchless name. Everybody say, Amen. Amen. Baba niyo po yung iyong daladalahan bilang ito yung pabaon nyo, pabaon ko sa inyo. Okay, ako ang aalis pero ako ang may pabaon sa inyo. Okay, harapin mo yung katabi. Find your partner. Ang una ninyong sasabihin, ito ang una ninyong sasabihin, kayamanang hindi pinagpaguran. Kayamanan, hindi pinagpaguran. 1 plus 1. Ang pangalawa niyong sasabihin, as per punong lingkod, Brother Mike. 3 plus 3. Tandaan nyo yun, Tandaan yun. Ang pangatlo, sasabihin nyo, akin ito. 7 plus 7. Practice lang yon. Ito hindi ko nasasabihin yung kabisaduhin nyo na yon. Kayo na lang. Amen. Nakabisado nyo? Ulitin ko pa. Una, kayamanang hindi pinagpaguran. Pangalawa, as per punong lingkod, Brother Mike. Pangatlo, ready? 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Walang makakaagaw sa atin yan. Akin natin yan. God bless you. Maraming salamat sa inyong lahat. Again, thank you sa pagtangkilik nyo sa mabuting balitang ipinahatid ni El Shaddai sa akin para sa ating lahat. Amen. God bless you. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Ikaw ay nagbilang
tayo nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, magkatahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng libing. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon. Sa kanilang palad ay tatayuan silang magtataas nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamang nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatahulunan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang isa. Ngunit sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpapababa. Hinalangin, hanapin ako at alula ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katibasayan at kasal. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us always. See you next Tuesday and see you tomorrow sa Saikong Sacred Heart.